dalawa lang. Kaya pag pumapasok talaga ako sa kongreso, bihira na nakadilaw kasi konti yung pagpipilian. Alam nyo, hindi siya yung, hindi, except during the elections, naitim kasi ako eh. Kaya talagang lumalayo ako doon sa mga kulay na lalo nakakaitim. Pero pag shirt naman, parati pa din ako nakadilaw. Ano lang talaga, yung dress, yung ano lang talaga, business attire, very limited. Ano to, napapansin niyo naman siguro hindi ako masyadong fashion conscious. Kaya kung ano yung nakikita pagbukas ng cabinet, yun yung sinusuot. Pero, ano naman to? Hindi nakakalimutan yung pinanggalingan, pero inaabot yung kamay para sa pakikitulungan sa lahat. Yes! Kahit hindi lang Yes! Ma'am, what was going through your mind when you were being proclaimed established woman? Yung ngayong hapon kasi parang yung lahat na emotions natapos na nung Friday. Parang ngayon, parang formality. Pero nung Friday, yung talaga yung very emotional moment for, hindi lang sa akin, pero pati sa mga anak ko. Dahil hindi inaasahan na mangyayari, pero natapos yung bilangan sa araw ng kaarawan ng aking asawa. So, para sa amin, Agree ba kayo dun sa sinasabi ng mga analysts na parang perfect match daw kayo ni President Duterte because we have someone na medyo strong and dating and ikaw daw yung nurturing type naman and that would be good daw when it comes to decision making and setting policies for the country. ako very hopeful ako na gano'n. Gaya din ang sabi ni President-elect Duterte, hindi pa kami magkakilala. Hindi pa kami personal na nag-meet. Kilala ko siya dahil sa asawa ko dati. Kilala ko siya dahil sa mga kwento na babasa. Very hopeful ako na magiging maganda naman yung aming working relationship. Maraming bagay na magkaiba kami ng pananaw, pero palagay ko hindi yung dahilan para hindi maganda yung aming samahan. Marami ding bagay na pareho kami. Halimbawa, pareho kami galing sa lokal, pareho kami galing sa probinsya, pareho kami galing sa isang probinsya malayo sa Maynila, pareho non-traditional yung pagtingin namin sa politika. Palagay ko sufficient na similarities yun na pwede namin pagsimulan. Hindi naman, kahit naman sa anong relasyon, hindi lahat nag-a-agree. Pero siguro yung maganda, mag-a-agree kami to disagree some of the time. Pero kahit nag-disagree siguro ako sa ibang pananaw niya, parati ko siyang i-assure na yung 100% na support ako nasa kanya. Follow-up, ma'am. How do you react to some of his statements na few weeks ago he said, the last week parang sinabi niya na ano daw magandang sinisin yung education law or parang nababanggit niya na maganda kang araw ko, gusto kanya maging assistant president. How do you take statements like this? Palagay ko nagbibiro lang naman si President-elect Duterte. Parati niya namang binabawi in the end, di ba? I think, late ko na nalaman yung tungkol sa pagiging assistant president, pero may nagkita sa akin sa YouTube nung fan video. Parang at the end of it naman, sinabi niya na wag niyo ako masyadong seryosohin. Tingin ko, parang he is just making light of the situation. Ano naman yun? Sanay naman tayo sa iba't ibang kasalamuhan na iba din yung pinanggalingan, iba yung paniniwala, pero hindi naman tayo balat sibuyas. Tingin ko wala tamang gustong sabihin. Good
naman ay din sa NATO business world. Speaking of differences po, paano po yung how do we stand on this na since the president is keen on changing the charter for to lift the economic restrictions and to pave the way for federalism? How do we go about this? Ako naman, bukas ako. Bukas ako dun. Hindi ko masasabing I am all for it. Kasi bukas ako in the sense na willing ako makinig kung saan pa papunta yun. Hindi yun isa sa mga sinasabi kong hindi kami pareho. Pero siguro example na hindi kami parehong pananaw, yung pagtingin namin sa pag-restore ng death penalty, magkaiba kami doon. At palagay ko over the course of our working relationship, marami pang mga paniniwala na magkakaiba kami. Pero yun nga, palagay ko hindi nasa sa amin naman yun para hindi siya maging dahilan na hindi maganda yung aming samahan. Bilang po Vice President po, tapos paano po yung magiging role po ninyo dun sa pagiging sa LT allies in the legislature, yung going to lobby support for the incoming president's policies sa Congress? Ako naman, alam niyo naman siguro na as far as the party is concerned, baguhan ako. I have not held any leadership position sa party. Pero yung pagkaalam ko, hindi pa kami nagko-convene after the elections. Pero yung my understanding is, parang meron yatang rule yung partido na yung pinakamataas na elected official magte-take ng leadership role sa partido. Ano yun? Isang bagay na pag-uusapan kung anong klaseng leadership role yun, kung titular lang ba o very active na leadership role. Pero ano naman ito? Pag pinag-aralan kasi natin yung kasaysayan, hindi lang sa LP pero sa lahat na partido, talagang pag nagiging administrasyon, gusto sabihin, yung partido na nagiging presidente, talagang lumolobo yung membership. Pag hindi na nagiging ganon, after 6 years, umuunti ulit. Sa akin, ano yun, natural course ng buhay ng isang partido. Pag-uusapan namin kung saan kami papunta ngayon. Yung mahalaga lang sa akin na hindi sana nakakalimutan ng mga miyembro ko, bakit kami magkakasama. Hindi kami magkakasama para sa eleksyon lang, pero magkakasama kami dahil sa paniniwala. Dahil pare-pareho kami yung paniniwala. At maging marami man yung miyembro, maging kaunti, yung paniniwala stays. So, siguro dun yung ibibuild namin. Yung expectation na konti, parang ano naman yun, natural na nangyayari pag yung Pangulo hindi galing sa partido namin. Earlier sa Senate, 3 whistleblowers came and they claimed daw po na they added 300,000 votes from Quezon Province to you. Ano po yung reaction mo? Ako siguro ibibigay ko kay Attorney Makalintan yung pagsagot. Pero kanina, first time ko kasing narinig siya, parang kinakwenta ko, pag totoo yun, parang nagsimula ako sa negative. Parang hindi siya makatotohanan yun. Pero Attorney Makalintan. Yung sinasabi no, it's the whistleblower, walang katotohanan yun. Iniimpento lang yun. Kasi that's a figment of his wild imagination. And I challenge na patunayan yun. Kasi kung nadagdagan tayo ng boto na 500,000, dapat sana exceed ang number of voters who actually. Yun lang naman tanong mo sa kanila. Okay, anyway, malakas naman ang boses ko. Yung sinasabing gano'n na 500,000, kung totoo yun, dapat sana nag-exceed ang number of voters who actually voted. Masisira ang ating mga data, at yun ay lalabas doon sa certificate of canvass. Kasi kung sinasabi niya na may 500,000 si Vice President, may 300,000 daw kay Marrojas, may kung kanino pa, ay imposible yun. At saka isa pa, hindi mo magagawa yan sa isang warehouse.
andun daw sila sa isang warehouse, mayroong BCM, nagtatransmit ng results. Imposible yan kasi para makita mo ang transmission ng results, dapat andun ka sa transparency server. O kaya andun ka sa isang doon sa board of canvassers at makikita mo yung dating ng mga resulta ng mga eleksyon. Pagka gano'n, na sila-sila lang, imposible yun. At saka sino siya para pagkatiwalaan halimbawa ng Smartmatic na gagawa ng kalokohan na siya ay kasama. Diba? Imposible yata yun na papayag ka na kasama mo. Hindi mo naman kilala. Pagkatapos sasabihin na papayagan mo ng alam ng Smartmatic o ng Comelec na ganito ang kanilang gagawin. Sinasabi niya, nasa dyaryo, tinanong daw siya, bakit na ba tanong pa ng tanong, wag ka na lang magtatanong. Imposible naman yata yun, no? Kaya wag po ninyong paniwalaan yun. Lalo na sa ating taong bayan, wag po kayong maniniwala sa mga sinasabing ganyan. Para malaman natin kung may daya o mali, ang dapat kong ipakita ng mga nag-aakusa ay yung isang election returns ay hindi tumutugma doon sa election returns ng transparency server. There were about 94,000 election returns na na-generate itong election. I challenge them, just show me one election return na hindi nagtatali doon sa mga transparency server o yung mga returns na pinalabas talaga ng BCM. Yun ang paraan para malaman mo yan. Hanggang ngayon, wala po sila napapakita ang ganyang klase ng ebidensya. And Sir Orlando, are you aware that Senator Marcos might file an electoral protest? Yun naman hong election protest na yan. Siyempre, ginagalan namin ang karapatan ni Mr. Marcos o sino mang natalo sa eleksyon. Sapagkat yan ay karapatan nila sa ilalim ng ating saligang batas. Pero ako, not as lawyer of Ms. Debbie Robredo, but as a practicing election lawyer, if I were Mr. Marcos, hindi na ako magpa-file ng election protest. Kasi yung election protest, lalong-lalo na sa president, president at 3 taon. By the time na tapos na yung 3 taon, baka magustuhan yung tumakbong muli bilang senador, mababaliwala ang kanyang election protest. It will become moot and academic as held to sa case ni Miriam Santiago, Defensor Santiago against Fidel Ramos, na nung nag-file siya ng election protest, nung siya nanalong senador, didismiss ng Korte Suprema ang kanyang election protest. Kaya siguro, dapat muna pag-isipan ni Mr. Marcos ang kanyang gagawin at wag na wag siyang maniniwala doon sa mga whistleblower na yan. It will not help him in any way para panawalaan niya na may mangyayari sa kanyang election protest on the basis of the alleged testimony na nasabi whistleblower. Last question. Ma'am, Yenes ka po from Manila Times. When do you plan to hold your office now that you're the Vice President? And follow up po, Vice President Leni Robredo, how does that sound? Yung mahalaga kasi naman yung tito. Pero yung ginagawa, hindi pa ako gumawa ng anything. Ganun. Okay lang naman. Okay lang. Yung sa akin kasi yung gusto ko sumunod sa proseso. Inintay ko yung proclamation ngayon. Pero bukas, yun na yung tututukan namin ng aking team kung paano magta-transition. Most probably, titingnan namin, makikipag-meeting siguro kami sa staff ng Office of the Vice President para maintindihan ano yung status ng opisina, ano yung ginagastos ngayon, paano makakatipid sa mga ginagastos, pag-aaralan kung logical pa ba na o prudent pa na mag-opisina sa Coconut Palace o baka may option na mas mura.
satellite offices. Pero everything is up in the air. Hanggang hindi pa namin nakaka-meeting yung staff ng Office of the Vice President. Ano yung follow-up? Yung Vice President Lenny Robredo. Hindi nga, hindi yun sa... Hindi yun sa... walang epekto sa akin yung sound dyan. Yung mas interesado ako, ano ba yung magagawa ko pag ako nakaupo na. Yung sa akin kasi, mas gusto ko sana na yung opisina mas big on advocacy. Alam ko na malaki yung ceremonial functions niya. Pero yung pag-aaralan, paano magiging makabuluhan yung policy sa kayong advocacy, considering na yung influence ng opisina ay malaki. Paano hindi masasayang yung pagkahalal ko, na yung gusto ko talagang asikasuhin, na matutulungan, given the limited authority given to the Vice President. Yun yung mas concern ko. Yung titulo, ano lang yun eh. Titulo lang. Kung tatanungin ako sa Facebook kasi merong memory, di ba? Ito yung memory mo several years ago. Kanina, nagbukas ako ng Facebook, meron akong memory na 5 years ago, 6 years ago, hanggang 3 years ago. Parang tinitingnan ko yung mukha ko doon. Parang sinasabi ko, nung panahon na yun, wala naman akong kamuwang-muwang na makakarating ako sa ganitong sitwasyon. Pagpapakita lang na, ano talaga, hindi siya pinaplano. Yung lahat talaga, kung ano nakatakda, yun yung mangyayari. Pero yung pinaka-challenge, yung binigay sa'yo, paano mo magagamit na pinaka-maayos para hindi masayang. Last question. Ma'am, Sandy Guzman po from Interaction. Magtatanong lang po, how do you feel about the statement of President-elect Duterte na wala pa hindi pa po niya kayo nag-iisipan ng position sa cabinet? Ako naiintindihan ko siya kasi yung cabinet secretary, yun dapat alter ego ng presidente. Wala naman siyang obligasyon na i-appoint ako to any cabinet position, although that is always an option. Pero kahit siguro ako nasa posisyon ni President-elect Duterte, syempre yung gusto kong i-appoint, yung mga tinitiwalaan ko. Sinabi niya naman na hindi pa kami magkakilala. So siguro nandun din yung pangamba niya, hindi niya ako kilala, hindi niya alam kung maaasahan niya ako. Kaya naiintindihan ko yon. Yung sa akin naman, wala akong kahit anong karapatan mag-demand. Yung buong prerogative sa pag-appoint kanya yon. Kahit hindi ako mabigyan siguro ng kahit anong extra trabaho, hindi niya naman yung kasalanan. Yung sa akin, kung mabigyan, salamat. Pag hindi, pag-iigihan natin yung opisina ng Vice President. Ma'am, since galing po kayo dalawa ni Mayor Rodrigo Duterte sa local post, may significance po kaya ito para sa LGUs empowered po ninyo? Ako tingin ko napakalaking bagay na pareho yung aming pinanggalingan. Yung galing sa lokal, yung understanding niya sa detalye ng problema ng lokal, mas pronounced kesa dun sa hindi dumaan sa lokal. Tingin ko makaka-impluwensya yon sa mga desisyon namin ng mga pulisiya in the future dahil alam yung intricacies, alam yung complexities ng lokal. Tingin ko advantage ito na kaming dalawa ganun yung pinanggalingan. Siguro sa ganang yun, magkakasundo kami. Madam Vice President, may I just say a statement? Many of us are concerned for your safety. Would it be possible for you to consider to take the bus? Or buy your own bus. Or buy your own bus. We will contribute. Salamat. Actually po, alam ko na nag-aalala kayo. Ano naman po yun? Isang bagay na nag-e-evolve. Yung actually po, aaminin ko sa inyo, yung huli kong uwi nung Thursday, talagang naghanap naman kami ng, matagal na po kami nakabook sa bus. Pero dahil sa concerns, naghanap naman talaga kami ng plane tickets. Pero alam niyo po, yung 4 po kasi kaming uuwi, yung isa pong plane ticket ay 9,000 pa uwi. Napakamahal po ng plane ticket papunta sa amin, yung bus po 1,000 lang. Parang
kung magbabayad ako ng 9 times 4, kaya ko na sigurong arkilahin yung buong bus. Ano naman po, pumayag na po kami, may kasama kaming security sa bus. Nagte-take ng precautions. Pero sa mga susunod na uwi, mas mapapag-isipan mabuti. Hingi po ako sa inyo ng paumanhin kasi nung lumabas pong gusto ko po sanang sekretuhin sa inyo. Pero lumabas pa din, ang dami-dami po sa inyong nagte-text sa akin na pinapagalitan ako. Hindi po ako makaka-promise na totally hindi na. Pero siguro po mas magiging madalang na i-explore na yung ibang na bus. Pag nag 100 na yung speed, nag-a-alarm na po yung bus. Kaya mas kampante kami na nakasakay doon. Pero naiintindihan ko po yung concern. Nagpapasalamat po ako sa inyo at humihingi din po ng pag-unawa na siguro po mai-internalize ko din na meron. Ngayon po kasi parang hindi pa po masyado nagsisink in, kaya matigas pa po talaga yung ulo ko. Pero promise po over time, magpapalit din po yun. Basta hindi lang magpapalit yung pagkatao natin.